Today's video, i-share ko naman sa inyo yung tanong na safe ba talaga dito magtrabaho sa bansang Saudi Arabia? Kasi yan din po yung tanong ko sa isip ko nung ako first time dito pumunta or bago ako pumunta sa Saudi Arabia last 2014. And ito, lagi ko siyang iniisip at sinesearch ko pa sa YouTube. Okay, sinesearch ko pa sa YouTube kung safe ba ang Saudi Arabia. Ano ba ugali ng mga amo? So sa YouTube, so marami akong napapanood and may napabasa ako ng mga negative. Kaya medyo sabi ko, may konting ka ba? Siyempre, ibang bansa po to ibang lahi. So agree mo ba kayo do sa sinabi ko na nung kayo first time o hindi kaya paalis ka pala ngayon at napanood mo tong video na ito, okay? I-share ko po sa inyo yung naramdaman ko rin at yung naisip ko rin. Tayo kasi guys, by the way, bago ko pagpatuloy, baka hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel o magbabalak ka ng OFW, okay, or OFW ka, yan, please subscribe para lagi kitang update, okay, para pag nag-upload ako ng about dito, OFW, nanonotify po kayo ni YouTube, okay? So, yan din po yung iniisip ko. Tayo kasi mga first timer, o hindi kaya yung magbabalak na mag-OFW, alam naman natin na mahirap magtrabaho dyan sa Pilipinas, lalo na kung may edad ka na. Aminin po natin, hindi po tayo basta-basta nakakapaghanap ng trabaho pag may edad ka na. So, parang overage ka na or age limit. Okay? So, ikaw, gusto mo naman mabigyan ng magandang buhay yung pamilya at may nakikita kang mga kapitbahay na mga OFW, okay, maraming pera, yung mga anak magagandang gamit, mga cellphone. So kumbaga ikaw nainggit din, okay? So yun, nag-apply ka as OFW, okay, kasambahay. So dami mong pinagdaanan ng mga requirements, dami mong pinagdaanan ng mga hirap, medical, di ba? Basta lang makaalis ka sa abroad. Kasi hindi mo naman iisipin kung delikado ba yan sa abroad o hindi. Pero dito na maisip, once na waiting ka na, tapos na lahat yung medical mo, tapos kumbaga paalis ka na, doon napapasok yung kakabahan ka na. Kumbaga, andito na So, ngayon, ang isipin mo, okay, mabait ba yung magiging amo ko? Sige nga, comment nga kayo, lalo na sa mga kasambahay. Kahit ako naman, lalaki, as a family driver, yan din po yung iniisip ko. Paano ba makipag-usap sa Arabo? Paano ba makipag-usap sa ibang lahi? Magkakaiba yung lengguwahe natin at hindi pa sanay mag-Arabic. Tama ba? Baka mamaya, ito yung unang tanong ko, baka mamaya hindi marunong mag-English to. Tama, meron dyan mga amo na hindi marunong mag-English yung amo kasi may mga naging amo na hindi marunong mag-English kasi nga may edad na. So, okay lang kung may mga bata-bata, may anak marunong mag-English. Pero yung iba dito, no, na hindi talaga marunong mag-English, kaya ikaw yung mag-a-adjust. So, yun din po iniisip ko. Tama ba? Ganun din ba iniisip nyo? Na, mamaya hindi kami magkakaintindihan, di ba? Hindi agad ako makakapagsalita ng Arabic, hindi ko maintindihan agad. Baka mamaya magagalit sa akin, baka mamaya sampalin ako. Ganun din yung iniisip ng mga kasambahay. Aminin po natin, lalo na kung first time. Di ba? Kasi the way sila lalo na kung magsasalita yung mga amo natin, laging pasigaw, akala mo galit, di ba? Pero guys, normal po sa kanila yan normal po sa kanila yung medyo mataas yung boses. Sa atin hindi, parang away na yun di ba? So yun din po yung iniisip ko na while napaalis na ako, sana mabait yung amo ko kasi hindi talaga ako makatulog na sa bahay. Baka mamaya napakahigpit, di ba? Kasi alam naman natin, nababalitaan natin, baka may latiguhin ka, di ba? Daling ka sa disyerto, ganun din po yung iniisip ko, lalo na sa mga kasambahay, di ba? Kasi nabalitaan naman natin sa mga kasambahay na maraming inabuso, sinamantala, di ba? So, totoo po yun. Kung napanood mo to, no? Kung babae ka, swerte ko, matagal ka na dito, tapos hindi naman nangyari sa'yo, swerte mo. Paano naman yung iba? 'Di ba? Yung baguhan pa lang. At yun din yung iniisip mo before, 'di ba? Na baka mamaya, 'di ba, may among alam mo na, mahilig, 'di ba? So, yan din po yung laging tinatanong sa mga first time kung safe ba talaga sa Saudi. Okay, so ito naman yung ito naman yung naging ito naman yung masasagot ko. Okay, kasi 10 years na rin ako dito bilang OFW sa Saudi Arabia. Para sa akin, safe naman yung sa Saudi. Pero kahit saang bansa, sabihin natin kahit saang bansa naman, meron talagang na hindi natin hindi talaga maiwasan, may mga salbahe talaga. Okay, kahit sabihin mo may nababalitaan tayo dito sa Saudi na inabuso, may pinatay, di ba? May nangyayari talaga kahit sa bansa naman. Pero kung ako'y tatanungin mo, safe talaga para sa akin ang Saudi. Imagine nyo guys, yung krimen dito, di katulad po sa atin, na kasi dito bawal po kasi yung mga away talaga na may gamit ng baril, mga patalim. Mahigpit po kasi dito pagdating sa ganyang away. Ang away dito, maririnig mo lang sigawan. Makikita mo lang sa kalsada, nag-away, sigawan lang, taasan ng boses. Kung sino yung mataas ang boses, siya yung matapang, siya yung mananalo, di ba? So hanggang doon lang talaga, wala talaga dito yung
yung more in physical. Siguro meron yung mga, yung kanilang yung top nila, yun ang pang nila, pero bihira po yung mga ganong physical. Usually, yan, lang talaga sila, magsalita lang, mataas lang talaga yung boses nila, pasigaw. Pero tayo mga Pilipino, iba kung ano yung mahawakan natin, kung ano meron tayo, gagamitin natin yan. Masyadong dahas tayo pagdating dyan. Pero yan po yung kultura natin. Pero kung ako tatanungin mo, mababait naman po talaga yung mga Arabo, mga Saudi, okay? Pero hindi po lahat, baka mamaya may kukontra sa akin na hindi mga kasambahay na ganun yung ugali. Pero ganun po talaga, karaniwan may ganun. Sortihan lang talaga, di ba? Baka may magagalit sa akin. Kahit ako naman, yung amo kong babae, minsan hindi kami nagkakasundo. Di ba? Normal lang ganyan. Basta mahalaga guys, lalo sa mga kasambahay, na hindi po kayo sinasaktan physical. Pag sinaktan po kayo ng physical, ay iba na yan. Kung kailangan nyo na magsumbong. Pero yung papagalitan po kayo, kasi nagkakamali lang tayo, kahit ako nga naman So tanggapin nyo. At least hindi yung physical na abusuhin ka. So, di ba? So ibang usapan 'yun. Kaya swertihan lang po talaga sa mga OFW, makatagpo ka ng amo na mabait, ituturing ka ng pamilya. Okay? So para sa akin, safe naman talaga ang Saudi Arabia. Okay? Kaya lang napakahigpit, sobrang higpit talaga. Kaya dahil strict sila, higpit sila, pwedeng masabi mong safe din. Kasi kung hindi ka naman talaga gagawa ng kalukuhan, mga illegal na alcohol, illegal na pulburon, illegal na inumin, kung hindi mo naman talaga gagawin yan, safe ka talaga. Di ba? Kasi sa atin, maraming pulburon, illegal na pulburon. Di ba? So, masama naman sa kalusugan sa mga kabataan. Kaya dito, na-avoid lang. So, again, may malas, may swerte ka sa amo. Okay? Kahit sinong tanungin mo naman, kahit kayo, yung may nakakapanood sa akin, swerte ka dyan sa amo mo, may pagkain ka na, di ba? May wifi ka pa, di ba? May mga gift pa sa'yo. Sige nga, comment nga sa akin, para naman yung iba nating OFW, lalo na kung first time palang paalis, para man mamotivate natin sila na yung mindset nila na takabahan, natatakot sila, mawala na yon. Kasi kayo mismo, yung mga nagko-comment dito na ganyan yun po yung amo, i-comment nyo, okay? Be honest. Kung yung amo naman salbahe, i-comment nyo rin para at least balance po tayo, open po tayo sa comment section. Kasi itong video na ito, kasi pang matagalan na rin to, may makakapanood na mga papunta pa lang dito o sa Saudi Arabia o kung saan mang bansa man, di ba? At least makakuha sila ng idea na ay hindi naman pala delikado sa Saudi o sa mang bansa. Again, hindi po lahat kahit sa amang bansa, okay, may ganun talaga, ugali ng amo, hindi maganda. Kahit nga sa Pilipinas, kapwa mo na Pilipino yan, salbahe pa much more pa dito sa ibang lahi, di ba? So, again, talagang kung tinadhana ka na mabait yung amo mo, good for you. Pero pag tinadhana ka, na ganito yung ugali ng amo mo, nabuso ka, talagang bad para sa iyo talaga, 'di ba? So, yun lang naman maisasuggest ko para sa akin. Sa ngayon, talagang safe naman talaga para sa akin ang Saudi Arabia. The more na gagawin mo lang yung trabaho mo, gawin mo lang na maayos yung trabaho mo para sila happy din sa iyo. By the way, sa susunod na video gagawa ko kasi meron na naman akong kinausap pangalawang beses na yung kasambahay, kasambahay ng amo, parents ng amo ko. Iba naman ugali nung kasambahay. So, yun po yung next video ko. Pinaliwanag ko naman sa kanya. So, mabait po yung amo niya, which is yung baba, okay, yung parents ng amo ko. Tatlo lang naman sila dun sa bahay, napakagaan ng trabaho, pero yung ugali niya iba. So, sinamantala rin niya. So, baliktad naman. Okay, yung mabait yung amo, yung kasambahay naman ang hindi rin maganda or yung Pilipina o Pilipino, diba? So wag na po natin abusuhin yung mga amo natin na mababait. Porket mababait, abusuhin natin. No, wag ganon. Okay, balance lang dapat. Respect, kung ituturing ka ng pamilya nila, ituring mo rin silang pamilya. Turing mo rin silang parents mo, parang ganon. Okay? Wag natin sila abusuhan kasi sila po yung nagbibigay ng needs ng mga anak natin sa Pilipinas, di ba? Sila nagbibigay ng pera sa atin, sahod natin, at pinapakain natin sa pamilya natin sa Pilipinas. So, i-respect nyo po. Kahit sabihin natin salbahe yan, be patient. Okay? Be patient. Dapat tayo yung mag-a-adjust. Okay? Kung hindi ka na masaya sa amo mo, tapusin mo kontrata, hindi hanap ka ng iba. Ganun lang kasimple. Huwag nyo daanin sa pagdadabog o sigaw, ay hindi po maganda yun. Respect po ang kailangan, di ba? So, may mga amo hindi nare-respect tayo, kahit ako naman. Pero, nagtrabaho tayo dito bilang kasama sa bahay. So, tayo yung mag-a-adjust din. Okay? So, yun lang guys. I hope may nakatulong tong video na ito. Na-inspire po yung iba na baka mamaya natatakot po kayo na magpunta dito sa Saudi or hindi lang sa Saudi, sa part ng Middle East. Huwag po kayo matakot. Okay? Lagi niyong iisipin, kaya kayo nag-abroad para sa pamilya mo, sa anak mo. Okay? Yun naman talaga, kahit nga naman sa Pilipinas, subukan mo mag-apply din ng kasambahay sa Manila. Sigurado ka rin ba sa magiging amo mo?
baka mamaya maliit na yung sahod, hindi ka na pinakakain, wala pa mga benefits, abusuhin ka pa, so pareho lang din, di ba? So yun lang naman, iniba ko lang yung mindset nyo, okay? So yun lang guys, kung may natutunan ka, thumbs up naman, comment, kung may mga tanong ka, kung pwede ko gawa ng next video, why not? And sabay shoutout ko na rin kayo, okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Laking tulong na po sa akin yan. God bless and bye.